Cebu Catholic Television Network. Ug kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan nang walay iya kuhaan paganit sa iyang giisip nga iyaha. Busa giingon, pagmatana, pinatulgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo o kahayag. Pagpangawat ba kini? Mangawat pud sila og kuryente. Makawat ba ang kahayag? Anaa ba natoy mabuhi kun may tubig? Kasagaran sa mga batan-on nga ginikanan dinhi dili kasado. Mahimo na silang inahan o amahan sa panuigon nga 15. Sa balaod ug sa simbahan, di sila mahimong makasal kundi moabot sa panuigon nga 18. Apan di pod sila maninguha nga magminyo. Ang kasagaran nga katarungan nga wa sila'y sapatos. Lisod kuno magminyo kun way sapatos. Ug wa sila'y sinina aron sila makapakasal ug tarong sa simbahan. Kadaghanan sa mga kabatan-unan dinhi wa makadawat sa sakramento sa pagbunyag ug wa pod marehistro sa gobyerno. Dinhi na sila nataw pinaagi sa mananabang nga street vendor. Di pod kuno sila makaadto sa City Hall aron sa pag-ingon nga ang ilang address mao ang ilawom sa taytayan. Usa sila ka sibilisasyon nga sila ray nasayod. Kasagaran sa mga bata, dili makamaumubasa, wa nag-eskwela. Ang gagmayng batang lalaki moingon nga, mahimo kong basurero. Di ko kinahangan makat-un og basa ni suwat. Apan aduna sila'y kaisog. Ang ilang kabaskog o katakos nagagikan sa Ginoo. Ang Ginoo nga naminaw kanunay sa pag-ampo sa mga kabus. Sa ilang gagmayng Pinoy-anan, anaa ang hulagway sa mahal nga Birheng Maria. Anaa ang imahen ni Senyor Santo Niño. Apan bisan pa sa kawadon, makahimo gihapon sila pagpahiyom. Pila kaha kakatawhan dinhi sa atong nasod nga adunay kahimtang nga sama niini. Unsa ang atong mahimo? Unsay atong ikatabang? Unsay atong ikahatag? Anaa kanato ang desisyon. Mga igsoon, ang mga kabus haduol sa kasing-kasing sa Ginoo. Kay wala may nagatiman kanila. Kinsa pa man di ay ang matiman kanila kundili ang Ginoo mismo. Ingon ana kamayo ang atong Ginoo. Siya ang nagtanaw sa mga timawa o mga kabus na way laing kapaingnan kundili siya lang ang dagpanan. Sa Salmo 113:7 nag-ingon, gibangon niya ang mga timawa gikan sa pagkaalaon. Busa
Sila adunay espesyal nga luna sa kasing-kasing sa Ginoo. Manggihatagon siya sa kanila. Kay wa may laing nagtagad kanila. Siya lamang ang nagpakabana sa ilang kahimtang. Sa panultihon 31:20 atong mabasa, mahinagtagon siya sa mga kabus ug timawa. Klaro na lang nga ang Ginoo may giandam nga luna alang kanila dito sa langit. Ug sa Lucas 6:20 ningon sab siya. Unya mitanaw si Jesus sa iyang mga tinunan ug miingon, bulahan kamong mga kabus ug timawa kay maghari ang Diyos kanila. Ang hinungdan nga sila hadul sa Ginoo kay sila ang kanunay nangayo nagsampit sa atong Ginoo. Kaya ang dato dili naman mangayo sa Ginoo kay para kanila ang ilang nakamtang ng mga kabtangan gikan man sa ilang paninguha. Apan ang mga pobre dili gayud mo pakyas ang Ginoo kun siya muduol sa atong Ginoo. Kay sa Korinto 6:10 nag-ingon, bisan may kagool malipayon gyapon kami. Mga kabus kami apan daghan ang nangadato sa espirituhanong butang tungod kanamo. Daw mga walay nahot apan nag-iya sa tanang butang. Mga igsoon, ang Ginoo nagmando kanato nga tabangan nato ang mga kabus. Pila kaha kanato ang nagbuhat ini. Mihap lang tingali sa atong mga tudlo. Kinanglan nga atong sundon ang mando ug sugo sa Ginoo. Kay sa Salmo 82:3 nagmando kanato ang Ginoo sa pag-ingon, labani ang katungod sa mga kabus o mga ilo. Hatagi o hustisya ang mga kabus o dinawdaw. O sa atong pagbuhat ini, yataga nato o kaymot ang Ginoo. Kay sila, pinangga sa Ginoo o nagpakabana ang Ginoo kanila. So mga igsoon, hinaut-unta at kita, anak kanunay magserbisyo sa Ginoo, aron kita kanunay nga mutanaw mulingi sa mga kabus nga nagkinanglan kanato. Maayong adlaw, daghang salamat. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at MP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Maayong hapon kanatong tanan mga brothers and sisters in Christ. Sa atong mga suki dinis paghigmata, laing hapon usab ang atong panag-uban karon usa ka oras ug tunga aron atong tukion ang atong mahimong topic karong hapunan. Pasayloa nga waron si tatay o kami lang ni Sister Shirley karon
nga mo atubang or mo entertain sa to ang mga questions unya. Sister Cheryl. Maing hapon, madag-umong kahaponon ka natong tanan, pero bisan paggauan, gadag-om sa gawas, niya magpadayon ang paghigmata. So, kuha na ang imong usa ka tasa nga kape o apil. Salmot din sa atong tulumanon, paghigmata. Ang atong topic karong hapuna, anindot kaayo. Kay, kini bang pagkakabus? Unsa man jud ni? Gusto ba ang Ginoong nga mahimot ang kabus? Uyon ba siya sa kakabus? Pero doon na by Bible verse ani Brad nga, blessed are the poor, for they shall have the kingdom of God. Sila may makatagiya sa gingarian sa Dios. Unya ato gyud ning tukion. Unsa man gyud ni? Magpapobre na lang tani or unsa man gyud ni ang pagkakabus? Ato kuno ning i-define. Unsa man ning kabus? Daghan kay hitsura, Sister Cheryl, ang pagkakabus. Kay una sa tanan, kung basihan nato kung atong pangutan-on kung unsa jud katuyuan sa Dios natong tanan, gusto ba sa Ginoo nga kita mahimong kabus? That's right. No. In John 10, verse 10, Juan 10, versikulo 10, unsa may gisulti diha? Ni ani siya dire, the purpose of the enemy. Purpose, apan ang kawatan mo ani aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Mianhi ako, matod pa ni Jesus, mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. So dili kinabuhi nga dili kabos. sa kinabuhi sa usa ka kabos. Dili. Actually, poverty, what is the cause of poverty? But then again, before we go into that, Sister Cheryl, mao may gisulti ni Jesus dire nga mianhi ako aron kamo makabaton og kinabuhing madagayaon, pangutana ngano man nga si Jesus nagpakataong mangkabos. Kanasad. Pero diba? kini ba ato kani klarohon nga katong ning siya, blessed are the poor in spirit, because when you are poor in the spirit, ang meaning ining tanan is kung pobre ka diha sa espiritu, nahug ka nga dependent, nahug ka nga mendicant ka na murabag nagsalig ra gyud ka unsay ihatag sa Dios kanimo. So when we are poor in spirit, we are dependent, so dependent on God. So mao na dinha ang meaning sa poverty in the spirit. It doesn't mean to say nga kay kung dili ka poor in the spirit, di manggug ka mangita sa Dios. Di ba, Brad? Amen to that. So, sa version na ni St. Matthew, no? Blessed are the poor in spirit. Tinuod na imong isulti nga kung anaa ka sa kakabos, adto makamangita sa pagkaharuay or pagkaadunahan or pagka arang-arang sa imong kahimtang, di ba? So kung kabos ka sa espiritu, adto na jud ka maningkamot nga mapuno ka sa espiritu kay nakaamgo ka naman sa imong kakabos sa espiritu. Yes, and then when you realize kung atong mamatikdan nga lisura gyud oy paglihok miining kalibutan na magsalig ra gid sa Dios, mao na ang meaning din sa poverty in spirit, poor in spirit. So salig ra gid sa Ginoo, ang kana bang murag gid ta og dili tawa tay mahimo kung wala ang Dios. That is the meaning of poor in spirit. Dili mo naabot pasabot nga poor ka nga wala kay kwarta. Kay daghan may hinungdan, Brad. Nganong ang tao mahimong pobre. Unya akong napobre ang tao, unsa man ni daghan man gyud kayo ang practical nga mga hinungdan nganong ang tao maingon na tong pobre. Usa na hinungdan ana kinig yung pagkatapulan. Unya ang kanang pagkatapulan, no? Indolence or sloth is one capital sin. Nga mao say maingnan sa daghan pa kaayong mga sala. Kini manggay pagkatapulan mo simba, pagkatapulan nga mo ampo, pagkatapulan
other than tapol gyud as in matug ra gyud, or nagsalig ra gyud nga buhion na mga dagko na kay mga edad, mga 30, 40 na nagsalig pagyapon sa ginikanan, kana klaro kay nang tapol. Yes. Yes. Pero ato nang tukion sad kay ato yung himayon pag-ayo ba nganong natapula na siya. So daghan sad og mga hinungdan niya na, daghan sad mga katarungan. Pero dili gyud na mahimugong excuse God. Pero usa ta mo anha diha, ang gi-mention ni Sister Shirley kaganina was the Matthew version of the Beatitudes, which is the blessed are the poor in spirit. Apan sa Lucan version, kang Saint Luke, naamsa siya 8 Beatitudes niya. Ang iyang gibutan dito sa 8 Beatitudes niya is, blessed are you who are poor, without mentioning the spirit. For yours is the kingdom of God. Blessed are you who are hungry now, for you will be filled. So, dunay duha ka versions ani, espirituhanon, ug maingon nato ang Lucan version is, there could be a shade of the spirit, pero iya yung gitouch ang atong pagka pobre, or sa ato ang pagka unsaning di mo ganahan mo yusaan ng word nga pobre, sister. Nga naman. Pagkakabos, no, murag, I don't know, I just feel like siguro na andan lang nato nga sa katilingban nato ba nga when you say pobre, murag ganig imong i-classify ang tao gani sa iyang kahimtang sa society, sa katilingban. When in fact we are just one, no? We are brothers and sisters. Yes. Pero sa suma guni ang atong discussion diri, Brad, suma man sa atong makita. So ang makita sa tao nga standard is really there's rich and poor. Kahimtang. Now, what I'm trying to say is, if we use the word kabos manggod, we refer usually to the kahimtang, the condition. When we use the word pobre manggod, ang yang social status. Mura ganing. Sige lang, anyway, that's beyond the discussion, our discussion this afternoon. So, ingon ani ni siya, daghan kayo og mga angay natong sabton sa kahimtang sa tao, especially sa kakabos nganuman. Kining gisulti diri sa 8 Beatitudes. One of the 8 Beatitudes is blessed are the poor in spirit, or blessed are you who are poor. Masumpay magyud ni nako gud nganuman nga si Jesus, ang Dios nagpakatao, gipili man niya nga natawo siya nga kabos. Dili man, wa man niya pili nga matawo siya sa usa ka palasyo. Nganuman kaha. So this is one of the signs nga iyang gipakita ang kabulahan sa pagkakabos. Dili din na siya curse ang pagkakabos. There is also some sort of a blessing sa pagkakabos. Kaya napakatao man siya kabos. I think, Brad, it's actually what Jesus wants here is detachment. Pero ang usasad ka punto din ha is when detachment ba from all of these things nga mauna lay imuhang kaptan, mauna lang gyud kana bang ang imuhang panglihok-lihok, ang imong decisions in life, ang imong tanan pangbuhaton revolves around material things. Dili sad na mo iyang pasabot din ha kay niingom sa just Matthew 19:21 nga katong hinumdum kadtong usa ka batan-on nga ningon siya, I am obedient to the law. Nya unsa pa may akong buhaton? Giingnan man siya, go and sell everything. No? Nga biyai ang tanan, which means nga kinahanglan nga ang number one yun nato si Jesus yun. Ang number one yun nato mao gyud ang Dios. Dili gyud na mahimong number one ang mga butang. Kay supposed to be mao gyapon nino Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything else shall be added unto you. Unya, mao ni din hinga makaingon tag murag confusing man kayo, no? And yet in Psalm 23 moingon sa siya,
goodness and mercy follow me all the days of my life. And there is nothing I shall want. O, sa ato pa, kung naat sadta sa Dios, kung ikaw nakasalalay gyud and aligned, always abiding by the will of God, dili gyud mahitabo nga kakabsan ta og duna pagitay mga panginahanglan nga murabag unmet needs ba kay iya mang isupply, mao ni ang promise. Supply man niya ang tanan. In some of the Bible verses that we encounter, we see nga murag moingon sila nga ang kanang kapobre naa sa na siya gadag tunglo. Mutuo ka anak Brad nga gada siya tunglo. Yes, to some extent, yes. It's a yes and no actually. Mao ni nga nindot kani nga topic kay kontrobersyal kay sa tanan yes. Dunay duha ka naong ba sa topic. Mo na nga atong awhagon karon nga atong mga listeners, ang atong mga viewers sa pagpadadayon sila mga text messages sa mga pangutana kay atong saw-ano sa inyong mga bulawanon nga mga hunahuna mahitungod niini. Oh, shout out diha sa atong mga OFWs Hong Kong or Yes. mga OFWs all over the world. Kay Yes. ngano doon naman ni nakatagga nga pangutana, how much help should I help? How much help should I extend my relatives and family who are here in the Philippines? Nga sige lang ingon, kinahanglan kog computer, nagkinahanglan na sad kog sapatos para soccer, nagkinahanglan ko ani ana. Daghan kay mga panginahanglan unya to ang OFW nga to asa gawas working so hard. Kapoy na unya na burnt out na unya nus ama ni mo undang ni kay bisag usahay imo nang nahuman og paeskwela nya ikaw wala kay tinigom, ikaw nga nagsigig hatag ni adtong mga pobre kaayo nga nia nabilin sa Pilipinas. Until when is the help that should be extended to the poor? Yeah. Is that forever and ever? So that is another perspective of Yes, being. yes. Diba? Daghan kay sa tanan. Mao na nga atong pangayo ang tabang. Sila si Sister Shoni who is viewing us now. Oh. Please send us your messages or your text messages nga pagsaw sa atong gidiscuss karon. Si Brother Nap Camacho, Dr. Nap Camacho. Hello there. Si Sister Pasita Seno na din jud mo absent. Yes. Si Doktora sa Nilita. Pirmi ni mo tanaw Doc na to. Baby, hello. Doc Baby. Ug ako mahal sa kinabuhi, ako Sister kapikas. Malu. Sister Malu. Sige. Ato ning sawan ron kay ang tag-iya ni ining maong tulamonon dili lang ang CCTN kung dili kamusab nga nagtan-aw ni ining tulumanon karon paghigmata. Sure gyud na nga nahigmata gyud mo kung makasalmot mo. Unsa ba ning kapobre? Kay Is it a curse? Is it a curse? Is it something nga Is it an opportunity? Because ingon ani man ni si Sister Cheryl. para nako Brad nahimo ra gyud na siyang opportunity na napobre ko diha sa espiritu. Poor in spirit yun akong gusto, pero di ko gusto nga mahimong pobre kaayo materially. Kay di man ta gusto nga mahugtag nahugtag problema sa atong pamilya. Then you go to seeking first the kingdom, of God. Mao na'y solusyon that aron gyud nga makabaton ta og material blessings. That's where we go because that's the promise. Ang promise is when we seek God first and His righteousness, everything else shall be added unto us. Unya naasad na sa Joshua 1:8. Ninduta ng Joshua 1:8, Brad. Paligro kung ablian ng Joshua 1:8. That's also another promise for success in life or for success in everything that we do. Kay ang kini bitawng mao na iyang saa din ha nga una sa tanan basahon sa nato Brad kay murag na nakadiha sa Joshua 1:8. 1:8. Sige. Akong basahon sa Binisaya. Ayaw gayod kalimti ang basahon sa balaod.
kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi og pagkinabuhi sumala sa tanang nasulat niini ug mamauswagon ka. There you go. So, unsa man ang tulo ka butang nga kinahanglan buhaton? Una, karon di ta mapobre. Basahon. Una, basahon. Basahon ang balaod. Ang balaod. Ikaduha, tun-an. Meaning to say, dili lang basahon kung dili imog yung sabton, lamyon, usapon, o mahimo na kining parte sa imuhang pagkinabuhi. Sa imong panghuna-huna, sa imong pagkatao. Okay? And then, obey. Obedience, Jud. Kay kung walay obedience nini, imo nang gibasa, imo nang gitun-an, unya di ka man, dili ka mo imong supakon, dili gyud mahimong mas mauswagon. So there are 3 requirements. First is read, second is study, third is obey. Puy-an. Puy-an. So ikinabuhi ang atong gitun-an. And then you will become successful, and so you will become prosperous. And then scriptures also warn us, because the love of money is the root of all evil. Mao na, kung doon na ka may mga kabtangan, doon na ka may mga blessings, doon na ka may grasya gikan sa Ginoo, we go to, kato yung mong gisulti ka ganina si Sir Shell, nga attachment. Yes. The Lord does not want us to be attached to those things. Kinahanglan, dili na mahimong Diyos nato sa itong kinabuhi. Right. Unya, daghan kikag kwarta. Unya, ang imong kwarta, nakapahimong hakog, nakapahimong, na dili na nahimong panalangin dito sa uban. Whereas, kung daghan kay kwarta, unya, daghan kay natabangan, kana mo inindot kayong panalangin. Pero kung ang kwarta, gitaguan ras bangko, para unsa, tuyo niya nang gihatagan kag blessing sa Ginoo para makatabang ka sa uban nga nanginahanglan. Busa, kung ikay papilion sa Ginoo, asa man ka nga kahimtang, adto ka sa mangayo og tabang, ikay mohatag og tabang. adtos mo. Adto lang ko sa mohatag og tabang. Hatag og tabang. Kasi sige pagayo. So in other words, Brad, makaingon sad ta kay naaman gyud dinha as Joshua 1:8, no? Kung gusto gyud ta nga mahimong mas mauswagon, mahimo ta mahimong successful, mahimo tang prosperous, na tulo ka requirements. Naa dinha mabasa nato diha sa Bible. So kining kapobrehon, kini maingon gyud nato, sometimes this becomes a curse in a way. In a way, because of the lack of knowledge. Yes. So, when you lack that knowledge, kung kuwang ka sa kahibalo, mahitungod sa Dios, mahitungod sa iyang kagustuhan, kung saan masan mo pagtuon nga, wa man ka makabasa sa Joshua 1:8. Right. Unya, kung ato gyud ning tan-awon, no, kay ang panalangin sa Dios gasunod-sunod, gasunod-sunod, sumapa sa Psalm 23, your goodness and mercy follow me all the days of my life. Kung tinuod nga faithful ta sa sugo sa Dios. Kung ikaw naglakaw, subay sa kabubuton sa Dios. Laliman ka, dili good ang maingon na to, kining mga butanga, dili ikay maggukod-gukod. Sila may mugukod nimo. Yes. In fact, He provides even to those children who are asleep. Even to those who are asleep. Psalm 127:8. I can't remember anymore. Psalm 127:8. Iyang gihatag ang iyang panalangin bisag natulog. And so, unsa man day ni daghan man kay excuses ning pobre Brad. In fact, nakasakay kog taxi last week diin niingon siya nga grabe kayo kanang dunag yung ko'y kauban dito sa sud sa prisuhan nga gikan sa tubigon ko no ni anhi dinhi human panahon sa pandemic ni anhi dinhi kay nang apply og trabaho unya ni istar dito sa kining dulho mao gyud pagguwa kuno gikan sa kan-anan og nanotpick
unya doon naman day by bust operation dritso og Sikop. dakop gisikop og natanggong sa prisuhan wa gyud sala. That is true. And so these kinds of situation nga makaingon ka nga naunsa ka to, kumusta ka iyang espirituhanon nga kahimtang mao man to iyang nasugamak. But then on the other hand, di sa ta kaingon kay basin unya pohon nga didto sa iyang kalisod, didto sa iyang desperation so sa prisuhan nakapanangpit siya Ginoo, naduol siya sa Ginoo, unya nanhug na siya nga na-converted siya na nangita agad siya sa Ginoo nga maogi mo tubag ni anang maong suliran laliman kag hinuwatay atong tawhana o sa hustisya. Unya dili gyud iyang sala. Yeah, mauna siya, Sister Cheryl. Every time I come across situations like that, dili yun ako malikayan nga makinumdum ko kang Joseph the Dreamer. No? Nindot kay nitabo kang Jose, katong usas mga anak ni Isaac nga ang nahitabo nga gidumtan siya sa iyang mga kaigsuunan tungod kay pinangga kay siya sa iyang amahan hangtod ni abot sa punto nga gusto na siyang patsyon. Nya wag siya sagot kinamahura siya. Pinangga lang siya. So may nalanggani kay usa sa magguwang kinamagwangan na ningon ayon na lang napat siya ato na nahug di ay hatag na dia sa mga traders. So ang nahitabo gyud laktod bagasulti nagantos hantod na priso siya kay gidasya sa Ehipto, gisagop siya kaning merchant, gibaligya siya dito magabot sa Ehipto, pero taod-taod niya na dito rin nakitang kabubuton sa Ginoo kay siya ra sa di ay gigamit sa Dios para pagluwas sa iyang pamilya dito nga duna nay gutom dito sa ilang lugar kay nidangop sila sa Ehipto o dito nahimo siyang gobernador sa usa sa gobernador sa Ehipto nga siya sinaligan sa Pharaoh nga siya nay maghatag ron sa mga pagkaon, mga grains. And you know, these things you can never know kung unsa joy tuyo og tumong sa Dios nga ipahimo kanimo. Dunay mga kaigsunan na to gi-mention nimo si Sir Cheryl nga dito na sa prison na nakita ang Ginoo, dito na sila na converted. Usa dito sa prison pwede san ikaw na converted makatakod ka sad sa uban. Yes. Mahimo sad kang channel of conversion para sa ubang tao. It's a matter really of calling on God. Nay usa ka example. Kining atong kahimtang usahay resulta kini sa mga binuhatan sa itong mga katigwangan. Ang kahimtang nato sa kalibutan. Kunod sila mga sala, that is very biblical. It is our forefathers that sin, but we are all suffering from their sin. It does not have anything to do with our salvation. Why labot sa kaluwasan apan sa itong kahimtang nakapiktar kay sa tanan. Mga igsuon, usahay kini atong mga pagkakabus, no? Naagim sa kuan ng kalisod. Kung imo nang gamiton pagdaig sa Dios, kung imo nang gamiton nga mingon ka nga Lord ako ning dawaton aging pagbayad sa akong mga kasalanan, sa mga kasalanan sa akong banay, sa akong pamilya, sa akong kaparian, sa akong katigwangan, mapuslan pa nato instead nga mamalikas ta, mangaway ta, mamasangil ta sa ubang tao, mo na kung kahimtang ningon ani ko, things like that. Just being poor can also be an opportunity for us to offer ourselves as a sin offering para sa itong pamilya. Tinuod ba na? Because sa usa ka libro, nanay gitawag diyan, The Value of Suffering. Sometimes our suffering is meant for us to pay for our sins. Kana, kung atong nasabtan, niya kadaghanan sa itong mga tao, kung nanagay sa kalisod, nanagay sa pagsuway, mamalikas na may noon, masuko na may noon, mamasagi na may noon, unsa manunglon may noon. So, muna atong bantayan, muna atong likayan na dili na ito buhaton.
kini ba ang atong Ginoo ba is really an advocate of the poor. Mao ni nga moingon yun ni siya kaluy-an ang mga kabos, no? Be merciful, be generous to the poor. Pero ako brad moingon lang gyud ko nga ari lang gyud ko poor in spirit. Ari lang ko poor in spirit. Bitaw kani bitawng poverty ba? How do we come out of it? Para nako, is there a solution to poverty? Can we stay in poverty like forever and ever? Kay ang kaning usa ka dato nga giingnan niya nga let go. Ibaligya ang tanan nimo mga butang and inigbaligya siya mga butang sa ato pa ang mga butang gyud dinhi sa kalibutan dili gyud ay maingon nato of ultimate importance kay mao man ni siya gitawag og carnality versus spirituality. But I have a question regarding Yes. that one, sis. If you were to choose kay ang imong ang imong ipangutana between poverty and being rich man, ang akong ipangutana ingon ani, asa may imong ipalabi, ang kalipay o ang imong kahimtang sa imuhang kahimtang sa panginabuhi? Because there are also people who may be poor but very happy. Yes, I agree. And there are so many rich that are not happy. Yes. So asa may mo ipalabi diana? Again no kaning ako gining akong tan-aw ani ang sitwasyon ani Brad kay because sa sinugdanan ni ingon ka Jesus chose to be born in the manger, no? Pero it doesn't mean to say materially maingon nato wala siya kay ang offering sa tulo ka hari di ba sa to yano-yano? Yes. Yes. Pero ang makita nimo from the perspective of human eye, no? Maingon nato pobre. Wala kay gibalibaran man gani even sa paryente ni Joseph gibalibaran nga gitan-aw from head to toe you cannot pay. So no, we don't accept you here sa inn kay wa mo ikabayad. And yet moingon sa si Jesus nga let go. Ihatag ibaligya ang imong mga tanan mga butang o gusto ka nga you will go into the kingdom of God. In other words, kung ako gyud ning sumadahon, it's against kanibang unsay imong palabihon ang kalagnon o ang butang kalibutanon or kalagnon ang imong gusto, because it would masumada nato diha dapita nga kung pananglitan gusto gyud ka og eternal life, then you can let go of the many things. Pero and yet kung maghisgot ta og material nga mga butang, kung mugtuman lang ta sa balaod sa Dios, wala sad na niya himua ka nga uyamot gyud kayo. And if you were to look back into the situation of Jesus again, the baby, tan-awa ra gud katoy mong gisulti si Sir Cheryl ba nga lagi na natao siya sa pasungan apan ang mga gasa usab nga gihatag niya sa tulo ka hari dili sad basta-basta. Pero giunsa man to ngano man sang nahitabo to kiba mo ngano, di ba? Gipagukod na ni Herod kung asa ng bata, ipapangita na kay patsuno na, ipapatay niya mga bata, ipahatagag gasa sa Dios para gamiton nila sa paglangyaw nila dito sa Ehipto. Gitagaan sa provision sa Ginoo. And that is actually what our material wealth is all about. These are all provisions by the Lord to be used. Ako na ko'y laing insight din ha. Actually, gihatagan silang offering sa tulo ka hari, not for their provision because the incense and the myrrh did not mean anything. Pero nakasabot ang tulo ka hari nga kining haria labaw pa kay kanamo. Kining haria hari sa tanang hari. That's why they offered. Gipangita nila pila na kagabi, pila na kabuan silang subay-subay ug asa gud siya because they know that He is the King of Kings and the Lord of Lords.
Dili man na ma-conflict yapon siya sa imuhang gisulti. Kay ngano man, mauna siya insight sa katong mga hari. Pero gibutang siya sa sitwasyon niya na pag-provide sila kay not necessarily nga ilang gamiton, kundili ila man itong mabaligya para ma-turn into something nga magamit nila along the way. So, Okay. daghan kay aspeto. But the thing is, ang mga gasa nga nadawat, ang mga kabtangan nga nakuha, gigamit sa dunay katuyuan. Dili kay, duna tay mga treasures nga atong taguan, I-hoard. bahala nagway gamit, mga durot, nagbagaot sa na diha, basta lang na ako, what for? Para lang nitan, doon ako'y nailhan. Pagkadaghang yuta, daghang kay yuta, tag 16 hektaryas sa 2 ka hektarya, lain-lain, daghang kayo. Pero dunay gusto mo palit, dili ibaligya. Ano man? Di ba ibaligya? Nya, nanaka sa imong senior years, kaya dili man mo ibaligya. What for? So, mo na mga attachments atong pasabot. And that is not limited also to rich people. Uy, pagkadaghan og mga kabos nga grabe kay attachment. Tuwa ka na. Yes. Kabos lagi ko. Pero, uy, naigo masaday ko sa pagtulunan sa Ginoo kay attach man ko sa mga butang sa kalibutan. So, akong pautana sunod, Brad. Kining pagkapobre, posible ba nga pobre hangtod sa hangtod? Unsaon pagkalingkawas sa kapobrehon? Sa imong nahibaw-an, Brad, biblically, unsaon man paglingkawas sa kapobrehon? You just cited the 3 reasons. First is knowing God. If you have already the knowledge of God, then you would know, you should study already unsa may gusto din sa Ginoo nako. Ganong gibutang mo ko ni sitwasyon na. Ingon ani na ba ko forever or do na pa ko'y paglaom na mausab. Kay you may be in a situation dili imong kagustuhan kun dili epekto lagi sa mga binuhatan sa imong katigwangan. Pero wa magpasabot nga di ka makahimog desisyon. In the same way, nga dili sad ka mahimo sang himuon na nimong katarungan, ngun ana magatuslam man na ingon ani ko, you have your own life to live. Dili ka makapasangil sa imong ginikanan. Ingon ani ko, tungod ni mama, tungod ni papa, kay giana ko. Come on. You already can decide for yourself. Don't live like that. So, makaingon ka nga doon na by forever kung pagkadaghan nga kabus apan ni asenso pag-ayo kay ilan nang nakalabang sila yan ang mga challenges. Yes. So, katudo, naka-quote naman tagduha ka Bible verses, no? Joshua 1:8, that is one promise nga kung pananglitan atong gibasa, unya gi-estudyuhan, gitun-an, giusap, gilamoy hangtod ang pulong nahimo na yung parte sa itong kinabuhi o ikatulo, obedience to the law. Ato gyud pagka masinugtanon sa balaod, pagka masinugtanon sa mga sugo sa Dios, then we will become prosperous. That's the promise. Ikaduha, Brad, is Matthew 6:33. Seek ye first jud, unahon jud. No, pero daghan man kay tag excuses usahay, even on a Sunday kanang murag mauna gyud ang ligo sa dagat, mauna ang gimmick, mauna gyud ang suroy-suroy, mauna gyud ang uban pang mga butang other than worshiping the Lord. So mauna nga usahay makatagamtam gyud ta nga, uy kalisod asam tag ibayad kuryente ani, asa naman sad ta anig ipalit og bugas. Pero ang lintunganay gyud na Sister Cheryl, nganong gusto man ka magadunahan? Nganong gusto man ka nga mahimong komportable tungod kay pananaw nimo naa diha imong kalipay. So, all of us were made perfect by the Lord, and we were made to be perfect in happiness also. So, embedded in each and every one of us is the desire to be happy. Mauna, mahimot ang tao para mangita tag kalipay. Pero nagkalain-lain na itong pagsabot sa kalipay.
dunay tao nga malipay kung duna siya mga kabtangan, dunay tao nga abi niya malipay ni siya kung daghan siya kwarta, abi niya malipay siya kung naa siya ng mga butanga, apan ang iya ding tuyo nga malipay. And then he only finds out later on sa diyan na siya daghan siya kwarta, wa man gyapon ko malipay. Ngano man, unsa may kuwang. And yet, kani Brad, another secret another secret to get out of poverty is Malachi 3:10. Ato nang basahan, Brad. Malachi 3:10. Yes. Kunya dili man kaitaan ni mga Katoliko nagkuan. Di man ta obedient ani Brad. Ato lang jud basahon gyud. Kunya maura ba to ang giingon nga first we need to read, study, and then obey. Nya kining Malachi 3:10. Nya disobedient man ta ani mga Katoliko. Ang uban mga faith ni ini mga uban mga laing tinuoan, mas stricto pa sila niining dapita dinhi. Pero sa atuwa papabuot ra man ta. It's a matter of perspective. Kay gihimo ni nila nga inspirasyon para maka-gain og more. Yeah. Sa tuwa gibaliwala nato kay para nila investment, para sa tuwa gasto, para sa nakasabot sila. It's a heavenly investment. It is a heavenly investment. It is an investment for eternal life. Because nganong na investment siya for eternal life, tungod kay nahimo kang masinugtanon sa sugo sa Dios. Unya wala man ta ana. Nanginahanglan ba ang Dios niini? Wala. Wala. Mudugang ba ni siya pagka-Dios kung naani? Kung di ka muhatag niini, makuhaan ba yung pagka-Dios? Wa gyoy labot. Naa dire, psychologist, dada ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito, dili para pagkaon niya, para pagkaon dito sa templo. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayod ang mga padalangin. Tanawa guni. Nindot kami pagasultiha de Sister Shern. Pero tagaan na tog backgrounder. Naay gipangutana ang Ginoo diri nga nangutana kamo ningon ang Ginoo unsa may among buhaton aron makabalik kanimo. Mangutana ko, matarong ka ba sa usa ka tawo ang pagpikas sa Dios? Wala. Sa pagpikas sa Dios. Gitikasan na to ang Dios. Yes. Sa dapita. Sa unsang paagi nga gitikasan ninyo ang Dios sa mga ikapulo og mga halad. Gitunglo kamong tanan kay ang tibuok nasod nanikas kanako. Dad mo na to ditong sumpay. Dad-a ang tibuok kay kapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sa ato pa diay ang dili ito paghatag, pagpanikas sa Dios. Pagbatok sa Dios. Pagpangawat ang Ginoo may atong gikawatan. Unya mao ni siya ang tunglo nga gida. Ako Brad, maangkon yung Brad. Sa una, a long time ago, I learned about this kanang Malachi 3:10. Unya, pero ini bitaw padapli ni mos imong ikanapo nga pwede nang ibayad sa kuryente. Murag sakit. Sakit ayo. Ana ba? Unya kanang dayon I became consistent and inconsistent usahay ana when I feel like it. So in other words, mangawat ko nya usahay sa di, usahay mangawat, usahay di. Pero karon ako na gyud nang gisiguro, Brad. So unsaon nako inignanay mo abot nga kwarta, ipadaplin gyud dayon ang ikanapo as if wa nako nadawat. Dili mo ipon nga imuha. Dili nako ipon nga ako. Ako na dayong ako na dayong ipadaplin. Nya in fact, what I do is kung pananglitan ang tuwa dito kwarta nga
kanang dili kaayo kumos na ba? Kumos na. Ako tong ilisan og dili kumos kay kanang even in the offertory of God in the olden times kanang ang karnero nga ihalad wala gyud spot kuan gyud kanang spotless wala gyud mansa-mansa ang panit kana gyung sa to nga na wala gyud unblemished kanang puti gyud kayo nga karnero ang ihalad. Pero, walay pintik-pintik. So ako una-una ko, ang money nga akong i-offer kinahanglan walay kumos. Kana yung tulid yung kay tuskig kaayo ba. Unya dayon ampuan dayon na nga pasalamat. Nya, brad. So far it has been very good. And God's promise is really fulfilled. Nindot ka ng imong gibuhat sis kay gitagaan gyapon nimo og value ang kahimtang. Ngano man ako nakasulti na kay when you talk about a sheep or an animal nga blemished rana mo minus ba yung value? Diba? Mo minus ang value. Imbes mabaligyan mo 500 ay 200 lang na kay ang mana pero ang kwarta man god sis bisag unsa pa nakakumos bisag unsa pa nakahugaw ang kanang 20 gyapon na ang usag gatos gyapon na. I understand but ako lang yung i-offer ang the best for the Lord. Yes, motong imuha sa imuha man god this is an extra mile ba sa imong ba and that makes it even better. Now doon naman ko'y perspective ni ini kasakaran sa tumataw hunang-huna ram guna. Kibaw nga no? A classic example, I am to give somebody a bonus. Ha? Tagaanan ako siya 100,000. Oh. Pero kibaw mo ko nga dili siya, wa siya kibaw nga 100,000 ako ihatag niya. Pero kibaw mo jud ko nga kani jud mo hatag og 10%. So ako ibuhatag niya kuhaon ako daan ng 10% ug ihatag nako ang 90,000. Because kadawat dito, salamat kay tanan. Salamat kay tanan. So, ang imo niyang bayad sa simbana, but ako nagikuha daan. Pero tanawa, kung imo ning ihatag ang 100,000, unya, ambi ng 10,000 be, kaya ako nang ihatag para sa simbana. Dili ihatag. Lahi na. Oo. Pero kung ihatag nimo ang 90,000, lipay na kay siya. Pero lahi, kung ihatag mo 100,000, niya, kuhaan mo 10,000. Mura magkwintaha. Yeah. Nga naman, it's all in the mind. No, Brad, sorry to say this, pero not all Catholics have been indoctrinated to give back to the church 10%. Wala gyud kuwangan kay ta dinha sa pagtuon diha dapita. Atong pangutan-on si Sister Ana Liza Quizon nga nagtanaw na to. Nag-greet pa siya may gapon. O si Sister Tess, Maria Teresa Caritan. Nagtanaw ro, nag-greet na to. Good afternoon, Tatay Alan and Nana Shirley watching you now. Of course, together with Sister Susie. Hello. And Brother Jess. We have another suki diri si Litlit Pakana Kuyos. And we have a new viewer. Hello, sis. Mylene Indiano Abela. Oh. Abela or Abelia? Abela. Oh. Not Abelia, Abela. Hello, sis. Give us a backgrounder of who you are and welcome to our show here in Pagigmata. Kibaw mo, sakto dyan ka direct. Kay ato nang i-congratulate ang batch 85. 240 of them graduated from the WJS Walking with Jesus Seminar last Saturday. Yes. So Thursday, Friday, Saturday ang ato ang Walking with Jesus Seminar and 240 graduated with 9 deacons and 2 priests. Hallelujah. Yes. Papailabot sa mga seminarista. So you'd like to remind all those who graduated from the WJS batch 85 nga duna tay welcoming ninyo unyang Miyerkules dinhi sa CCTN. Unya ang growth seminar unya sa Sabado. Yes. Sa June 29, that will be 8 in the morning up to 5 in the afternoon. Yes. So please
please take note of that. Kay importante kistanan nga doon na rin tayo ma-follow up sa tong WJS. Unya daghan pa kitang i-take up dito sa to ang growth seminar, because this is where you will be made to you will be given a clearer picture of how you are going to be serving the Lord na, in which ministry, things like that. Yes. Now, going back to our tithing, ngano man nga muhatag tag ikanapo, o ngano man nga mauni atong gitan-aw nga pagkuriher or pagtambal or to reverse poverty ang kining paghatag og ikanapo, ngano man. Okay? Number 1 atong gihisgutan mao tong Malakay 3:10 nga dinhirang dapita nga ang Dios niingon nga testingi kay kung imong buhaton nga ang ikanapo imong ihatag kanunay, iyang ablihan ang floodgates of heaven nga wala na gani kay room pag-store sa iyang ihatag balik kanimo. No? And this is the only one that is kay sa Our Father niingon man siya, do not put me to the test, but do not put us into a test, but deliver us from evil. Amen. Pero dinhiningon siya, test me on this. Pero tanawa man gud, I still go back to the backgrounder kay kadaghanan na to mo focus man ta diretso sulay ko. Pero siguro mas mudot, Sister Cheryl, kung ino nato nga ang Dios na mismo ngayon ingon nga inyo akong gikawatan sa unsang paagi. Ani manggod na, Brad, I always give this example. Ikaw gihatagan ka sa Dios og gininhawa. Gihatagan ka ginhawa 24/7 every second. Gihatagan ka ginhawa. Libre. Unya ibutang nato na himo kang saop sa saop kay hinuwaman ra man ni tanan, no? Gipakataw dinhi sa kalibutan, wa man tay gidang, wa man tay gabitbit og sinina, wa tay gibitbit nga sakyanan, wa tay gibitbit bisag unsa. We came into this world nga naked, and we also live na inigbiya nato. Wala gibitbit. Wa gyud di mo mabitbit nang imong haguan yung maayo nga mga yuta, mga pila na ka hektarya, mga yuta, mga mansyon, mga sakyanan, agi mabitbit. Kay laliman kag imo nang dadon sa imuhang lugnanan ng mga sakyanan, mga yuta, unsaon na lang, di lisod tag spelling ana. So, dinhang dapita, gipahuwam ka, gipatikad ka, ibutang nato, okay, because you're very rich, gipatikad ka, let's be conservative, o 20 ka hektarya nga yuta. Perti na kayong dakuan na. Sige, ato lang inaog 1 hectare of property. Dako na 10,000 square meters na. Nasa syudad. Unya. Usa ka hektarya nga yuta. Gitam na nimo og daghan kay mga lagot mon, saging, kamuti, mga kapayas, mga bayabas, daghan kay gabot. Daghan kay gabot. Unya sa dunay abot, mga lubi, mga unsa pa na din na imong nga abot. Kada buwan dunay abot. Pero ang tag-iya sa yuta, imo bang gibahinan? Kung ikaw mo'y tag-iya sa yuta, musugot ba ka nga dili ra ka bahinan? Unsay buhaton nimo kung duna kay saop nga nagtikad sa imong yuta, unya wala gyoy gihatag nga abot, no? Nya duna sad kay laing usa ka hektarya diri sa pikas nga lugar, unya matinud-anon kay naghatag o kusog kay muhatag, dad-an kag pila ka bulig saging, pila ka at nga mangga, pila ka lubi, pila ka dad-an ka pirmi. Unsay mong bation niining naghatag kanunay og abot, og niining pikas wa gyoy gihatag nga abot? Unsay buhaton nimo niining tao nga nagtikad sa imong yuta nga mao na lay imong nahibaw-an nga kusog kay naninda kaning inat ang gibaligya nga avocado didto sa merkado nya, wala gyud na mahin nimo. Usahay maatlan pa nimo nga tuwa ka didto nya, maingon lang kag
palita lang ri sir. Ibaligya pa nimo ang abot sa imong yuta. That happened to my sister. Doon ay abot ditong avocado daghang kayo niya giingnan noon siya nga palita ma'am niya siya tag-iyas yuta. That is going to be really ridiculous. Unya kung ikaw Ginoo gipatikad ta dinhi sa naa kun unsa may naa nato dinhi karon. Unya di ta kay bawang mobalik pagbalik ni ining ginagmay nga mga abot bisag ikanapo lang kung duna kay na nahagbas nga napo ka ngayon sa nga ni kanang saging sa nga na tanang kana Tubaon. sipi or napo ka bulig nga saging di ka kahatag og usa ka bulig kung duna kay nahagdaw nga napo kaat nga mangga di ka kalain anang ikanapo og ihatag og balik maora ng istoryaha mga igsuon the moment we give back 1/10 it's a form of worship, it's a form of thank you for letting me borrow, it's a form of kanang way kinutubang pasalamat kay imuha gud ni unya kahuman ako may nag-ani og daghan. Moingon man Sister Sher. Nya mamili din Ginoo. Mamili din Ginoo ana. Igsoon ing naani. Sister Shirley gusto kay mohatag. May usa wag gyud taghatag karon ipanghatag sa Ginoo sa grasya sa gasa padihason din niya. That will not be justice. God will not be just then. Kay nganong ihatag man niyang parehas nga lahi man ang iyang pakitungo diri, lahi man sa diri. Di ba? In order for God to be just, kinahanglan mapaboran gyud niya ang naghatag kaysa wa maghatag. Exactly. Di ba? Mao gyapon na nato nga kung makasata unya na ay wala makasa pareha ra gigante nga makasud ta basta-basta lang sa langit unsa may diferensya sa duha, because God is a just God. Iyag yun ng hatagan og pabor ang katong angay nga hatagan og pabor. So in the same way na kung kita kibaw mo hatag ngadto sa Ginoo, mas daghan gyud ang moabot nimo nga grasya. Mo na nga kanang mo-text nato sama nila ni doon na diri grasya nga mahitabo mo abot kaninyo. Dire si Sister Annalisa Quizon, wala pa din ni siya makasud, sis. Ha? Wala pa. Nga pag-ingon na to nga, humanan, congratulate sa 85. Ningon siya, wow, kanindot pohon, maka-appeal me. Sister Ann, kanang karong October ang sunod. Unya, Sister Ann, kanang I usually like mag-raffle dirino niya, kanang pag-atang anang mga October. If you are very consistent in attending, masponsoran yun ka. Yes. So, si Sister Pasita Ochea ba? Pasita si ano ba? Walang siya magpakita diri nga watching siya. Ingod siya, maayong hapon, Brad Alan, Sister Shirley, always watching paghigmata. Hallelujah. Thank you very much for watching, Sister Pasita Seno. Unya. I think Sister Eunice Tampos Montejo is watching from Hong Kong. Nag-budget. Si Sister Eunice na ito. Siya tin-appeal. All right. So, she's an OFW from Hong Kong, but she's now in Cebu. Oh, siya to ni Tambong, nakatambong yes. siya. So, congratulations, Sister Eunice, and thank you for viewing Paghigmata. Brad, so again, ang kining paghatag og ikanapo is actually a form of worship. It's a form of thank you, Lord, for giving me ginhawa, for giving me the energy, for giving me the ability to work, for giving me the skill, for giving me everything I need. O, di ba? Sis, are you trying to say, kaya nga itong topic karon kakabusman, are you trying to say nga kanang imong gisulti nga paghatag og ikapo mahimong solusyon sa kahimtang sa kakabus? Yes. Yes, kaayog yun. Unya, kini gyud ang ato bitawng, mao bitaw ni nga
ato gyud ning gidasig atong mga kaigsunan nga wa nakatambong og WJS kay kini kung wa nakatambong og WJS nagdakom ra gyud in town nga ang ilang kusog abilidad tanan nga naa nila ilahara gyud na nga dili na hinatag sa Ginoo diha ta dapita na sayo. Pila may ihatag pananglitan naa siya sa kakabos naglisod, pila may angay niyang ihatag sa in the Bible, remember, dunay babay dito nga ni Simba, niya maoy gihatagan o gi-highlight because she gave everything. Usa, sinsiyo ra to, pero iya na tong tanan. Mao na to ang kinabuhi niya. gidayeg siya ni Jesus, Yes. gidayeg siya sa Ginoo, kunod sa iyang gi-offer nga mas dako og value sa iya kaysa katong pila ka libo ng hatag nga tipik lang sa ilang kita di ay. And then that is when it comes in nga niingon ra gyud nga Lord kanang ang akong kinabuhi ikaw ra gyapon magbugbuot. Imo ra magyud tanan so kini akong gamayng sinsiyo Lord ako na ning tanan kay baw man ko nga bisag ako ning ihurot og tanan og hatag that you will provide for me. You will provide. Yeah. Trusting kaayo mao na dinha nga na poverty na in spirit in diha sa espiritu nag-agad ra gyud ko nimo Lord kay baw gyud ko ang tanang hatag gikan nimo. Amen. Amen. Amen to that. Unya, giving time for the Lord is also one form of an offering to the Lord. Not only your treasures, but also your time, that can also be giving your 10%, not even 10% lang, no? So, ang pagpangalagad na to, apil na sa to ang paghatag sa Ginoo usab. Ako bitaw ning gihimuan og acronym Brad WIN WIN N. kaning tithing. There were other kuan kay kaning kini bitawng kingdom principle ba. Kung mosunod yun ning kingdom principle, doon na ni siya 7 ka principles nga pwede na tong sundon for tithing o nga nung muhatag yun og tithe. Kay usa lang gani ani nga nung muhatag ta og tithe kay any kani sa kingdom principle kung muadto gani kag hari dili gyud ka mahitabo nga paatubangon ka sa hari nga gahayon ka muatubang kag hari kinahanglan duna gyud kay gasa unya ang gasa nimo ngadto sa hari kinahanglan ni reflect na how you perceive your king no so kung hari imong ikatubang di gyud ka muatubang didto nga ang imong gida nga regalo para sa imo ang imo Depende sa imong estado. depende Pero- sa imong estado nabi tay uban Brad na sila skill no kay pao sila mula og bag unya dan ilang drawingan dayon na sa naong sa hari o drawingan nila naman nay depende man no so na ila gitong tibuok gyud nila ang ilang abilidad ang ilang oras ilang yung gigahin pagla atong maong bag nga inig presentar nila it presents their skill and their talent and their ability niya more than to ilang ihatag. Is it made of gold? We don't have to give the king gold because the king already has a lot of gold. Ug sa ato pa ang Dios na niya tanan siya tag-iya sa tanan unya iya rang gipangita ang gasa nato nga naggikan gyud sa kinailadman sa atong kasing-kasing. Unya ang Ginoo ra ba ang Dios makabasa bias kasing-kasing. Yes. Di ba ta makaingon nga kinilas ako ihatag. Yes. Ay kibak. So, how do we perceive our king to be? No? Unsa may pagtan-aw nato sa hari? Mao nay magda sa atong kailadman, sa atong kasing-kasing nga mao ni ang atong pagtan-aw sa atong hari. No? So again, it's a form of worship. Number 2, it is an investment, a heavenly investment. So, kung gusto ta nga malangit, mauni ang mando. Kunya mauni ang angay natong tumano. Na muhatag og ikanapo, kunya ang atong hari kung unsa atong pagtan-aw sa atong hari. Nga hatong hari mo tinubdan sa atong gininhawa. Umahimo pa pasubrahan gyud nato kay kung wa tay gininhawa, unsa pa may atong pangita og trabaho, unsa pa may atong ipanikay-sikay kung wa na tay ginhawa sa ato pa kadako di ay
sa gihatag sa atong hari nato. No? Ang wa na to makwenta gani, kumingon ta og value for money, ang wa na to makwenta nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato. Nasulti naman ni Sister Shirley, ang hangin, ang kainit sa adlaw, libre. Ang wa na to nga makwenta kasaghanan, ang kanang wa kay sakit. Yes. Wa Exactly. wa kay maintenance, wa kay gibayran sa ospital. Wa ba nato kwenta kung pili atong na-save niya? Unya, kung maingon ka nga, Lord, salamat kayo. Kay ang akong pamilya ni amitanan. Wala mi sakit. Malinaon kay mi. Nagkasinabot mi. Kana labaw pa nagpresyo sa ikanapo nga imong gidapadaplin. Unya kana gamay ra gyud kay na nga atong giuli balik sa Dios. Mao ni bound to feel blessings kay bubo sa Ginoo Yeah. mo. So mao na nga kung So, to be very specific, sis, to be more specific, kay ato namang yun yung murag ang kaning kakabos karon napunta namang yun ta dito sa tithing. Oo. yeah, So, because that is one way of for us aside from kugi bitaw. Unya aside from nga kanang kada adlaw nimo ini bangon nimo. musumpay magyapon na kay mangugi maka para makatithing ka. Yes, of course. Unya di magpasalamat magyud ka nga ayay na apag ko'y kusog nya gigaan ko aron magkugi ko nya. All of these things are So, to be more specific, katoy mong isulti ka gani ato tong balikon. Doon na kinadawat, ilain mo diretso ang ikapo. Dili mo iphon sa imong nadawat. dili sa Oo. Kung nakadawat ko 10,000, hallelujah. Nakadawat ko 9,000. yes, yes. Kaya 1,000 dito ako Yes. Di ba? Unya to siya ra gyud mo supply sa tanan panginahanglan. And you have to trust that he is going to do that. Unya ako makalit ra man na brad, naara may mutunga gyud. Naara gyud mutunga. I tell you, it could even come from other people. Could even be more. Yes. Kanalay hunaw na brad. Ingon ko, halaka. Unya to unsaon naman ni saka mang bayranan sa kuryente. And then something came up. Nikalit og surprise attack akong anak. Og niingon, mother, ako'y bayadan. O, di ba? Unexpected. Unya, where does that come from nga? Huwag ko nagdahom muli day siya. No? Unya, na inibayad sa kuryente. Amazing. Brothers and sisters, it takes a lot of kanang trust and basta. Unya, na ako'y letter N nga isumpay ani kay hapit na ra ba tayo, N, no? oh. N. So win. Ang N sa win is it supplies the needs of the church. For example, moadto kag simbahan, unya ang simbahan nimo kay wa nagamit og electric fan, way suga, way gidagkot nga kandila. Unya unsaon na lang kung way suga. Unya unsaon naman lang anang simbahan kung way suga kay wa say gibayad sa kuryente. These little things nga iamot nato dito sa simbahan helps with the catechetical program, helps with so many things. Ang sekretary dito nga mo'y isweldo na sa sekretary nga mo'y tigdawat anang mga gimbuhaton, mga unsahan pa na pagpadagan sa simbahan. Mo'y tigbayad sa janitor nga mo'y manilig dito sa simbahan. Mo'y ibayad din sa security guard, mo'y tig-ablig sa gate o mo'y tig-traffic din nga aron mahapsay ang pagguwa og sud sa mga sakyanan din sa parkingan sa simbahan. Daghan kaayo ang mga butang nga angay gyud nga salmuta nato nga kung dili ta maka-actively participate in the advancement of God's kingdom by becoming a speaker, by becoming a catechist, by becoming a lay minister, or by becoming a lector, this money nga mao'y atong ihatag dako kay kahimuan dinha sa pagpadagan sa simbahan sa Dios. Nakoy nailhan, Sister Cheryl. Nakoy nailhan nga pagkamanggihatagon. No? Unya sa way pagkwenta, maayo jud kay mohatag, manggiluyon kay nya nakita siya dunay nanginahanglan mohatag gyud na siya sa way pagkwenta pilay nahatag bisan og
unsa lay naa niya mo offer og service, wa gyud ni siya'y pagtagad niya na. Unya ang nakanindot pag yun ana niya kay gitaningan pag yun siya nga gitangingan pag yun siya og unom na lang kabuan. So ang iya ang una jud ni santop siya no na hala unom na lang kabuan. Unsa ba kung buhaton na ning unom kabuan para ako mapahibusnan? That was the thing. And you know what? This is Shirley is already smiling. Kay kaila yun mi ani niya. Kaila kay nagtanaw pagtanawa siya sa paghigpat na. Oh, karon nagtanaw gani siya. Ato lang taguon sa pangan nga Sister Shoni de la Calzada Fair. No? Ato lang tago sa pangan nga Sister Shoni ni siya. Hello, Unya, Sister Shoni. You know what she got in return? Life. Wala na madayon ang iyahang mahal kayo nga gipangayo nga operasyon sa iyang. What niya gipangayo, Brad? It was supposed to be a procedure that she had to go through at the tune of 13 million pesos. So, di ba ang katong iyahang gipang hatag, kuwangan rato nga makabot o maabot sa amount nga 13 million ya karon dili na mi still makagasto og 13 million. You should attend the WJS next time so you will hear her full testimony. So that's one thing nga akong gisulti nga mao ni wa na to makwenta. Yes. Good health. Good health. Yes. Praise Kay God. kung masakit na gani ang tao, pastilan. Inigsud pa lang nimo dito daan sa ER. Nya mo fill up ka dito form. Ingnon dahil kag unsa nimong gibati. Aga LBM ka, deposit 25,000. O kung maingon sila, oh, there's going to be a surgery, dili 25,000. 150,000. O, unya, dayon, inig, hapak na ana 150, o na kay bayranan in total mga 300 million nga bayranan, anha pa ta makapangaut din ha nga, tinuod yun di ay. Ang maayong panglawas is such a blessing. Dili way kwartang makabayad nini. And it is a gift. Yes. Kana lang gang sakit sa ngipon, matindi. No? I had an experience last Friday, Brad. Friday. I had my blood works. And then, nagkunahon na ko nga, alas 10 naman, basig wala na breakfast sa food room. So, nagdakog akong pagkaon. Hilabihan, kalamian sa iskabitse nga akong gikaon o tinuod pa. Dako kayong bukog. Mauwaw na lang akong nahibawan nga nasangit na diri sa akong tuton lang. Sakit yun ka istanan. Unya, bisag unsa na lang to akong gilamoy nga murag wa usapa. Saging, unsa pa tong uban nga mga kuano. Pero, tungod kay ako itong gikulkog or whatever akong gibuhat. Pero, that was the miracle of the Mass during the baptism that I received. Perting sakita na, but then after the baptism, after the communion, the following day, mauna lang akong dako kayong pasalamat nga, wala na. Hallelujah. Hallelujah. Gagmay nga mga butang. Gagmay mga butang nga kung doon na lang tayo mata sa pagtuo, ato makita ama ginagmay nga mga grasya nga angay gyud natong pasalamatan. Kining maayong panglawas is such a blessing from God that even 10% is not sufficient to pay. Amen. But remember, we are not meant to live forever. Wa magpasabot nga kung maayo ka naglawas, may ka na panglawas, wa pasabot nga naayo ka na sa mga sakit, wa ka na magpasabot nga di ka mamatay. Mao ka na mga igsoon nga ang angay natong mas tagaan og panahon nga atong pangandaman mao ang sunod nato nga kinabuhi, ang atong kaluwasan ug ang atong kalag moy mas atimanon nato. Amen. Amen. Kani bitaw ang atong WJS, Brad. Bisan og kapila na tagabalik-balik aning WJS, every time
naalang yung bag-o gyapon nga musantops kong hunahuna. Realizations, yes. And kini bitaw mga venial sins, gagmay ra kay ni. Mga white lies, gagmay ra kay ni. Pero if it is accumulated, mura ni siya makadal, makahimong bunol, makawagtang sa sharpness sa imong discernment, makawagtang sa sharpness of understanding, makawagtang sa imong fire of the Holy Spirit. It drifts you away. Mao na nga magmatngon yun aning mga ginagmay kaayo nga mga sala nga makapalayo nato sa Dios. Mao ni ang ako ang nasabdan pag-ayo nga kinahanglan kini nga word obedience bisan kato si Saul. King Saul hinumdom kadto brad. Wa ni follow instruction, and God was so angry kanig yung dili kabaw mo follow instruction, kasuk-an gid sa Ginoo. Mao ni nga the big deal gid sa Ginoo ang obedience. Unya kining obedience is synonymous to faith. Faith and obedience is more or less the same. Kung nagtuo ganito sa Dios, kung mutuo gay taniya, kinahanglan musugot gyud da, mutuman gyud da siyang sugo. Pareha ra ning mo adto kag doktor niya, mo adto kag doktor niya, resitahan kas doktor niya ni kauman ingon ka nga naamgo ko'y labad sa o niya, giresitahan ka niya, balik ka dito after 1 or 2 weeks niya, may kag labad pa man gyapon akong doktor na yung doktor niya ni tuman ka niya, may kag ingon kag 3 times ako ra mangiimong once a day. When it comes to faith matters, we must be uncompromising. Right. And this is what exactly Jesus showed us in the Garden of Gethsemane. Remember? Nakita na niya ang umaabot ng mahitabo niya. And yet, he said, Father, if only you can take away this cup, but not mine, but your will be done. Para nako, Brad, when we are obedient to the Lord, He gives us everything that we have, that we need in order to prosper spiritually. Pero again, time and again, we need to remember this is carnality versus spirituality. Carnality na gani ang mag-una gani nato, madiskarel yun ang spirituality. That's the reason why we are also encouraged to be detached. The wealth should be used to help the poor. But the poor can also help themselves by not being lazy, because sloth ang katapol magdag yun sad niingon yun sa Bible, ang katong mga tapulan dili angay pakanon, diba? So in other words, kinahanglan yun ta magkugi, even manggani ang espirituhanon nga kahimtang, kinahanglan manggani ta magkugi kana maganing tao kita kung ato yung panghingusgan ang ending nato nga mao ang makigiusa sa Dios dinha sa eternal life, kinahanglan sad tang magkugi nga magkugi kitag ampo. In the battle of spirituality versus carnality, ato nang binisayon ragon carnality, ang kaning pagkatawhanon, pagkakalibutanon, pagkalawas nun, batok sa espirituhanon, imposible kaayo nga makadaog ka batok sa pagkalawas nun kung wala kitay tabang sa Espiritu Santo. Amen. So it is only by the help of the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, can we truly win over our carnality. O wala usay may tabo nga maluwas. Kanang dili maluwas sa hustisya sa Dios, tungod sa hustisya sa Dios, ang bugtong makaluwas nato ang panabang ra gyud sa pamahal nga inahan na si Birhen Maria. O diha atong but you know what, ang kapobrehon walay pobre diha sa Dios. God supplies everything. But yet,
when we have everything, God also teach us to learn to be detached, not to hold on to these things. Kay kining mga butang kalibutanon, lumalabay lang. Ang importante, ang eternal life. So kining kapobrehon nga topic na to, Brad, pagkanindot. Pagkanindot. Broad siya kaayo. So mauna nga, kugi, maglihok tao, kay tabangan ko ikaw. Kay gitabangan ko na ikaw. Matod Yes. pa ni tatay. Kay gitabangan ko na ikaw. O atong bantayan sa atong pagkugi, sa atong pagpaningkamot na maasenso kita sa kinabuhi, ayaw in taon gamita ka na imuhang giasenso nga makapalayo usab nimo sa Ginoo. Yes. Mga igsoon. Yabot naman ta sa lanan sa atong programa. Ang tanan nga pagasugdan, pagatapuson man yun. So niabot naman ta sa oras, wala naman tayo ka padayon pa. So, awahagon mo na ako. I invite you to pray with us and pray to the Father for the blessings. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Langit na mga amahan, salamat. Daghan kayong salamat sa mga naambuhan ka namo karong hapuna, ining topic sa pagkakabus. Lord, amo nang nabatbat ang tanan, ngano ka? Apan kining tanan, wala kami mahimo, Lord, kung wala ka din sa magkinabuhi. Ikaw, Ginoo, ang among kinahanglan, dili lamang ang dili lamang nga makalingkawas kami sa among pagkakabos, kung dili ang amo gyud nga gipangayo nimo, Lord, na ikaw magpabilin diri kanang na kami unta makapahimo sa imuhang mga blessings, sa imuhang mga grasya gipangbuo na dili kanamo, apan kami ang nagkuwang sa paghatag nimo sa pagbalik, especially sa amuang ikapulo. Lord, tagain mo sa grasya, tagain mo sa igong kadasig na muila kanimo nga sa among panginahanglan na muhatag kanimo sa unsay angay na magihatag kanimo, aron kami makabaton sa imong usab nga panalangin na kami mahimo mahawas sa among kakabos, dili lamang sa mga lawas nun ug sa mga material na butang, labaw na sa among kawad-on sa espirituhan na butang. Lord, we lift up to you as we thank you, and we thank the Blessed Virgin Mother for always being with us. Amo usab ni tubig kanimo ang among makaigsuonan nga nanang karon, nga nanginahanglan sa imong blessings usab, nanginahanglan sa tabang, nanginahanglan sa imong presensya sa ilang kinabuhi. Kining tanan, we lift up nimo, O Father, in the name of Jesus your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, The Holy Spirit. Amen. Mga igsoon, sa sunod, Lunes na sad magkita-kita, mag-uban kita. May you have a blessed week ahead. God bless you. In the meantime, let us continue to be the salt and light of the world. Shalom. God bless. If my people humble themselves and pray, if they see Usa ka pagtuo